What's up mga pare ko May kukwento ko sa inyo, may share ko sa inyo na napaka-importanteng bagay kasi isa to sa mga posibleng magpalago sa inyong mga negosyo. So without further ado, pag-usapan natin to. Go! Oh, shoot! And boom! Welcome back to the vlog! Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Cavite. Hindi pa ako successful, pero syempre, araw-araw nagsisikap tayo para umabot din dyan sa part na yan. Nababato upo ako. At sinishare ko sa inyo ang mga videos at ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. At ang isishare ko sa inyo ngayong araw na ito ay isang napakagandang programa na nasalihan ko nga para lalo nating mapalakas o paigting ma-improve ang ating mga negosyo. So kung isa ka sa mga negosyante, baguhan ka man o medyo matagal ka na, pero wala ka pa rin mentor, wala pa rin formal training na napagdaanan, ay sigurado magbe-benefit ka sa pag-uusapan natin today. At walang iba kundi ang programa ng gobyerno. Yes, programa ng gobyerno yon. Grabe, no? Programa ng DTI, specifically, na tinatawag nilang KMME o ang kapatid, Mentor Me, angat lahat. Itong programa to ng gobyerno, actually, hindi ko pa to narinig dati. First time ko tong narinig sa misis ko, na si Miss Gretchen Barredo. Kung hindi nyo pa alam, isa siya sa mga trainer sa DTI. Nagtuturo siya tungkol sa food safety at saka kung ano mga compliances needed sa FDA. Kaya marami siyang involvement sa mga government agencies. Ako naman, isa lang maliit na negosyante dito sa amin. Gusto ko lang magtrabaho, no? Hindi ako masyadong involved sa mga ganyan mga klaseng mga seminars, trainings, etc. etc. Kaya first time ko talaga narinig ang tungkol sa DTI KMME mula sa kanya. Kung isa ka pala sa mga first time lang din narinig ang tungkol sa KMME, ay ilagay nyo dyan sa comment section sa baba. At sana ay mabigyan ko kayo ng konting overview, background. Worth it ba ang sumali sa KMME? Kasi, ang taas ng demand ha? Narinig ko kasi yun, sabi nila, kailangan mong umattend for like about 10 modules. 1 module per week. Tapos ilang weeks yung total. Parang umabot kami ng mahigit 3 months. Feeling ko mga ganong amount ano. Alam ko maghapon yun every week. 9 AM to 5 PM, yes. So weekly kang a-attend, bawal umabsent. Kaya mapapaisip ko talaga, worth it ba na sumali ka doon, na umattend ka doon every week kaysa sa nagtatrabaho ka sana sa negosyo. Pero since pinipil tayo ng asawa ko, ano, sabi niya, sige, kung talagang magaling ka na sa negosyo, sumali ka. Tapos dapat manalo ka doon. Kasi meron palang competition yon. Meron pala siyang tinatawag na Business Improvement Plan Competition. Kailangan makita ng mga magiging mentors, judges, and panelists doon kung maganda ba ang magiging business improvement plan mo. Kung pwedeng masabi na mag-i-improve nga ba talaga business mo, competitive ba yung business mo, may future ba or anything. Yun yung ginamit sa akin ng asawa ko na, sige nga, i-try mo nga. Bago nagsimula talaga yung aming journey sa KMME, nagkaroon pa ng mga shooting. Pumunta kami sa DTI Cavite para mag-shoot ng aming VTR. Okay, nandito tayo ngayon sa DTI Cavite dahil attend tayo ng ating VTR. Let's go! Ito na, ang negosyo center ng DTI. Good morning. Dito tayo sa loob. Hello po, good morning. Ayan, dito na sila. Kaunahan ako. Nagsiset up pa kami. Sige po. Ito po kayo. Sa loob po. Pero nagsiset up pa kami. Sige po. Papasok kami na? Hindi nyo na po ipasok. Hello, good morning. Saan ba ito? Dito na lang? Yan sila, nag-ayos sila. Sara, ready na sila. Grabe, dito na tayo ngayon sa office ni Provincial Director. Tama ba, ma'am? Dito tayo ngayon sa office ng Provincial Director at nagsiset up na sila doon. So dumating tayo dito, just right on time, no? We have 20 minutes early. Siyempre dapat mauna talaga tayo, di ba? Isa pa late, di ba? Ano namang nararamdaman mo para sa gagawin mo ngayon? So medyo kinakabahan ako. First time ko ulit mag-VTR after a very long time. Last VTR ko kasi ay noong 2018 pa. So that was for the awarding ng Youth Micro Entrepreneur of the Year. So ibig sabihin 5 years ago na yun. Ngayon pa lang ulit tayo magkakaroon ng chance to do a VTR. Practice ka ba? So, nag-prepare ba tayo? Nag-practice tayo, syempre. Ready na ba yung mga skills mo, no? Syempre, konting introduction. Ako nga pala si Chicoy Gonzalez. Isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Alfonso, Cavite. Ako po ang founder ng The Food Crew Show. Ay, mali pala. Ako po ang founder ng Kuko Express Solutions Incorporated. We are a tech company kung saan tinutulungan namin ang mga microfood merchants na mag-grow in terms of their sales and marketing. Meron kami sariling platform sa website at sa Google Play. Pero sooner or later, magkakaroon na rin kami sa iOS. Ayos ba yan?
mamaya try natin. Sana maging smooth. Sana hindi ako retake ng retake. O di kaya magmukha akong magmukha akong hindi ko alam yung sinasabi ko, Tingin ko, ready ka na. Ready na, let's do this. Sige. Naiba ba? Mami, anong magandang i-display? Ito na lang. Yan na namin. Ito na lang, uniform na lang. Oh, may abs. May abs. Okay ba? Hindi nakita yung manggas. Pwede i-side view natin. Okay ba yan? Hello? Start na kami. Hello sa inyo lahat! Ako nga pala si Chigoy Gonzalez at ako ang founder ng Kuko Express Solutions Incorporated na nakabase sa Alfonso, Cavite. Sa Kuko Express, tinutulungan namin ang iba pang mga microfood merchant na mag-grow in terms of sales and marketing. Meron kaming sariling platform na ginawa namin, meron kaming website at meron kaming Android app, and soon magkakaroon na rin kami ng iOS. Ito ang mga ginagamit naming platform para tulungan ng pag-grow ng mga microfood merchant sa mga lugar na sakop namin. I am looking forward and excited sa Kapatid Mentor Me program ngayong 2023 na matutunan ko pa iba pang mga bagay na pwede nating ma-share at magamit para ma-improve ang pagpapatakbo ng negosyo namin sa Kuko Express. Magamit din namin ito para matulungan ng iba para mas lalo pa silang mag-grow sa platform namin. Looking forward din ako na para makakilala ng iba pang mga negosyante around the Philippines na talaga namang solid at looking forward na mag-grow din ang kanilang mga negosyo. Kapatid, angat lahat! Yan, tapos na tayo mag-shoot, no? Ang bilis lang, parang 10 minutes lang, no? O, tara, uwi na tayo. Marami pa tayong trabaho. So, nag-decide nga ako na, sige, sasali ako dito at magko-commit ako kasi nakakahiya naman kung sasali ako, asawa ng trainer, tapos palpak-palpak ako sa schedule. So, sinigurado ko muna na magde-dedicate talaga ako, and then nung nag-decide na ako na mag-dedicate dun sa event, natapos naman siya. Pero, naging worth it ba? May natutunan ba tayo dun? The short answer is yes. Of course, may natutunan tayo dyan. Marami tayong maibabaon sa bawat module kasi meron siyang 10 magkakaibang module. First of all, ang mga trainers nila ay hindi rin basta-basta trainers. This is in partnership with DTI and Go Negosyo. Parehong giant institutions yan at may mga budget yan. Kaya hindi sila basta-basta kumukuha ng trainer sa kung saan-saan lang. Pinaka-paborito ko talaga dito, ang module number 1, si Sir Butch Salvador dahil sobrang energetic niya for that day. Sobrang dami namin natutunan. So, ang goal kasi is parang inspiration, motivational mindsetting, proper mindset ng isang negosyante sa day 1. And akala ko, ang marinig ko sa kanya ay ang mga bagay na narinig ko na rin sa kung saan saang motivational speaker. Pero, sobrang kakaiba yung dating kasi exclusive yung usapan. Kayo-kayo lang. Yung kwento niya is galing talaga sa experience. Hindi siya yung nagmo-motivate lang. Hindi ganun. Ramdam mo kasi kapag nagsasalita ay may experience. Kumbaga, alam nila yung sinasabi nila. So, day 1 pa lang, buhay na dugo na kami. Hindi ko talaga na-expect na ganun kaganda ang magiging unang araw namin sa aming modules. Nakakuha pa ako doon ng mga ideas. Paano nila pinapatakbo yung mga negosyo nila? Sinishare nila yun doon. So, valuable talaga. Sobrang valuable day 1 pa lang. And then, marami pang ibang mga modules na pwedeng matutunan along the way. Tapos nun, meron kaming training about the business model canvas. Actually, alam ko na to bago pumasok dyan. Pero, syempre, nakakatuwa na mas ma-emphasize pa yung bawat boxes nun at may kasabay kang nagte-training. Actually, yung may kasabay sa nagte-training, yun ang isa sa pinakamagandang part para sa akin kasi yung aming team ay buhay na buhay. Kumbaga, pag-grupuhin kasi kayo ng DTI, pagsasama-samahin yung mga medyo related na companies. Tapos, sa grupo ko, 8 kami, nakakatuwa dahil umpisa pa lang, botohan na, ginawa nila akong presidente ng group. Hindi ko alam kung bakit napagtripan nila ako kung naman. Pero, nabuhay namin yung group na meron kami mga interactions, alternate ang mga presentations, hindi isa lang lagi, no? Kumbaga, may mga bago lang, may mga 1 taon pa lang yung business, meron din naman mga 5 taon na. So, yung part na nag-exchange kayo, nagkukwentuhan kayo is valuable for me. And it made the experience very worthwhile. Yung mga activities after ng discussion, yan, isa yun sa best part talaga ng pagsali dito sa KMME. Meron din kami mga usapan about marketing, operations, accounting, digitalization. Pero ang isa sa mga pinaka-hot topic talaga doon, alam nyo kung ano? Hulaan nyo mga pare kayo, hulaan nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Lagyan nyo sa comment section sa baba. Tungkol sa
employees. HR issues, mga tao, hiring, firing, mga nakawan, lokohan, kung ano-anong mga problema. Talagang napakahabang topic kapag ang usapan tungkol talaga sa employees. Doon lumabas yung mga first time pa lang nilang naka-experience ng ano gagawin ko pag nag-hire ako, ganito siya, paano ko siya babayaran, paano pagka bigla siya nawala, paano pag ganito, pwede ba daw sabihan na bawal mag-shota, mga ganong mga senaryo, napakarami. Tapos natutunan din namin dyan yung ibang mga documentation process. Isa rin to sa favorite part ko, yung pag-emphasize tungkol sa proseso, tungkol sa documentation, paano i-handle yung mga situation. Sobrang laking bagay ng mga natutunan ko dyan sa part na yan, dito sa KMME. So, graduation na namin ngayon. Talika. So, yan, graduate na kami today sa KMME. Malapit na. Ipe-present na yung certificate. Tapos, kung ano po mga mangyayari, no? Papanoorin natin dito. Okay ba? Panoorin natin sa ano, yung malaki para kita niyo yung mga mangyayari, na? Mas malaking screen. Award na natin ang ating Best Business Improvement Plan. Okay, once again, congratulations to our Menti graduates. And now, moving on to the most awaited part of the program, the awarding of the Best Business Improvement Plan. The Business Improvement Plan was presented to 5 panelists consisting of representatives from the government sector, business sector, banks, financial institutions, and digital partners. Grabe, ang mga pinagdaanan nitong ating mga Menti graduates. The selection of the best BIP was based on the following criteria. First is market opportunity, next is competitive advantage, next is management capability, financial understanding, innovation, and business sustainability. This year, we have decided to give the award to the top Menti from each province. From the province of Cavite, Department of Trade and Industry and Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo, present this certificate of recognition to Mr. Chicoy Gonzalez. Thank you very much po. Salamat po. Our first Menti is Shipper Solutions Incorporated, from the business opened a new realm of Bonstow, Cavite. And as the founder of Kuko Express, a pandemic-born startup, we always display optimism and confidence, driving limitless growth for our business and its partners. Welcome on stage. Hello Kuko Fam! Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, ang founder ng Kuko Express na nakabase sa Alfonso, Cavite. At nandito kami ngayon para i-deliver ang mga paborito niyong pagkain sa inyong mga tahanan. Muli ay maraming salamat sa inyo, DTI at sa Go Negosyo. Dahil sa programa nilang KMME ay nabigyan ako ng lakas ng loob na harapin ang labang ito. Natutunan ko sa 10 modules na to, napakalaking bagay para ma-check ko ang aming proseso, serbisyo, mga marketing, mga pamamaraan sa pagpapatakbo ng negosyo. Babahagi ko rin ang mga natutunan ko sa KMME sa mga siniserbisyohan naming nano and microfood merchants. Muli, salamat sa DTI. Dahil sa inyo, nagbago ang tingin ko sa gobyerno. Ang inyong ahensya ang nagbukas ng pag-asa para sa aming mga maliliit na negosyanteng Pilipino. Thank you very much po sa lahat. Siyempre, thank you, Mami. In-encourage ako nito na magsali sa KMME. Buti na lang, sumali tayo na. At ang challenge ay... Tapusin at dapat, manalo daw ako dapat. Grabe ka naman, actually. Oh, nanalo naman, diba? Oh, panalo naman. And ayun na nga mga pare ko, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating DTI adventure dito sa KMME. Kung kayo ay nakasali na sa KMME, ilagay nyo sa comment section sa baba. DTI, angat lahat. At kung hindi pa naman at may bala kayo, ay huwag nyo kalimutan na mag-reach out sa DTI. So, paano nga ba kayo makakasali sa susunod na DTI KMME program? All you have to do is just reach out to your nearest Go Negosyo Center. Halos lahat na yata may Go Negosyo Center, ano? Pwede rin naman na mag-PM kayo sa page ng DTI ng inyong probinsya. Dahil sobrang taas talaga ng respeto ko sa mga tao sa DTI. Sa ginawa nilang program na to, sobrang
Sobrang involved sila, wala akong masabi. Ang galing nilang lahat. Yun lang. Libre to ha, walang bayad. Commitment mo lang ang ibibigay mo, which is, well, valuable naman ang makukuha mo. It's not a waste of time. It's a valuable activity that you should do. I-invite ko na rin kayo sumali sa aking Entrep Diaries Facebook group. Yan, sali kayo. At pwede kayo mag-share doon ng inyong mga experiences at problema sa pagpapatakbo ng inyong mga negosyo. Pag-usapan natin yan, mga pare kayo at mare ko. Ako nga pala ulit si Chicoy Gonzales. Isa akong micro-entrepreneur, pero hindi pa ako successful. Kaya araw-araw nagsisikap ako. Kaya tara, let's go! Shoot!